Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Price freeze sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino, ipinatupad ng Department of Trade and Industry. Grupo ng mga magsasaka hiniling ang paglalabas ng calamity fund para sa mga naaapektuhan ng tagtuyot. National Simultaneous Earthquake Drill isinagawa. Partisipasyon ng naarestong COMELEC website hacker sa pagsabotahe ng iba pang government websites iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para sa May 9 elections, hindi maaapektuhan ng pagreretiro ni General Hernando Iriberi. Huling debate ng mga presidentiable sa April 24, mas makapagbibigay ng malaking impluensya sa mga botante ayon sa KBP. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Abril, taong 2016. Tayo po ay sabay na mapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Mabilis ang pagresponde ng UNTV News and Rescue Team sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Bacolod City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Primrose Gilara. Halos hindi makakilos dahil sa tinamong mga sugat sa katawan ang 30 anyos na si Ken Alistair nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa tabi ng kalsada mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa traffic investigator na si PO2 Eliseo Andraneda, mabilis ang pagpapatakbo ni Alistair ng kanyang motorsiklo kaya nabangga ang sinusundan nitong motorsiklo. Sinabi ni Andraneda na nakainom si Alistair. Dahil sa lakas ng bangga ay tumilapon si Alistair. Nilinis at nilapatan ng pao ng lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ni Alistair sa magkabilang braso at paa at dinala sa Lady of Mercy Hospital. Samantala, bagamat walang injury ay dinala pa rin sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital ang magkaangkas na binunggo ng motor ni Alistair upang matingnan ng mga doktor. Mula rito sa Bacolod City, Primrose Gilaran, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Itinalaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Clark Air Base bilang alternatibong operation center kapag tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Pagkitada ng alas 9 ng umaga, sabay-sabay na tumunog ang mga sirena sa Haribon hanggang Clark Air Base bilang hudyat sa pagsisimula ng National Simultaneous Earthquake Drill. Ang senaryo ay ang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sanhi ng paggalaw ng West Valley Fault sa National Capital Region at mga kalapit lugar. Nag-duck, cover and hold ang mga kalahok bilang pangunahing safety steps kapag may lindol. Matapos ang ilang minuto ay agad lumabas ang mga ito at nagtungo sa open area. May senaryo rin na nawalan ng kuryente ang buong Metro Manila dahil sa nagbagsak ang mga poste ng kuryente. Pati signal sa cellphone ay nawala rin dahil sa mga napinsalang cellular site. Ipinakita rin ang pagtugon ng Emergency Response Unit sa mga nasugatan sa kalamidad. Matapos ang drill, agad nagsagawa ng assessment ang mga otoridad at unang tinukoy ang Clark Air Base bilang alternate operation center ng NDRRMC.
Ito ay sakaling maapektuhan ng main operation center sa Camp Aguinaldo kapag tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila. Batay sa mga nagdaang rescue at relief operations, kailangan ng accessible at malawak na lugar para sa operasyon ng pamahalaan. Itong area na ito ay hindi na damage or slightly damage na pwedeng gamitin. Kaya dito nagkumpulon. Dito ang designated alternate operation center. Yan ang isa naming leksyon na nakuha sa Yolanda at iba pang mga disaster. Kailangan merong malaking lugar kung saan pwedeng ilagay lahat or magland lahat ang mga tutulong. Kasi yun ang isang naging hamon. Ang Tacloban Airport maliit. Hindi sila, kasya lang dalawang C-130. Natukoy rin sa evaluation ng mga dapat pang ayusin gaya ng kooperasyon sa pribadong sektor sa pagsasagawa ng rescue at relief operations at paglalatag ng contingency plan sa bawat lugar na apektado ng kalamidad. Thankful to the media around. I think the most important for the response cluster at this time is we are able to demonstrate to the public, particularly those that are going to be affected, Metro Manila, that we are ready, we are prepared. Kailangan rin palawakin pa ang awareness drive sa mga dapat gawing paghahanda ukol sa lindol at iba pang kalamidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito po'y umpisa po lamang. We will continue to exercise, we will continue to correct. The most important thing that will be undertaken from now on is correct the deficiencies na ating pong maobserbahan. Plano naman ng Metropolitan Development Authority na magsagawa ng ikalawang Metro-wide shake drill sa mga susunod na buwan upang mapalawak pa ang kaalaman ng publiko sa paghahanda kontra lindol. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Kalahok naman ng ilang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang simultaneous earthquake drill kaninang umaga. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Eksakto alas 8:30 ng umaga nang tumunog ang sirena sa Campo Crame, hudyat na may 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Nang marinig ang sirena, nagsimula ng lumabas sa kani-kanilang opisina ang nasa mahigit 3,000 empleyado upang magtungo sa grandstand. Ayon kay Directorate for Operations Executive Officer, Police Senior Superintendent Mao Aplaska, inabot ng 10 minuto ang pagpunta ng mga empleyado mula sa mga opisina patungo ng grandstand. Ngunit base sa obserbasyon ni Police Senior Superintendent Aplaska, hindi nila perpektong nagawa ang drop, cover at hold na kailangang gawin upang makaiwas sa disgrasya ang mga empleyado. Some of our personnel did not observe it properly. So maybe next time we make it more realistic. 36 ang kunyari ay nasugatan at 3 ang namatay sa drill exercise. Ngunit may 2 non-uniform personnel ang talagang nahilo dahil sa matinding init ng panahon kaya agad itong dinala ng ambulansya sa ospital. Sa kabila nito, sinabi ni Chief Directorial Staff, Police Deputy Director General Francisco Oyami na maituturing nilang tagumpay ang drill. Everyone had prepared for that drill. Next time around, it will be unannounced. Binigyan ng grade na 18 ng Directorate for Police Community Relations ang earthquake drill. We have to do some more police information and continuing education sa aming mga kapulisan para talaga magseryoso sila at alam nila ang gagawin. Hindi lang dito sa Crame, but how to bring to safety their members of the family. Maging ang mga empleyado ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay nakiisa rin sa drill. Eksakto alas 9 ng umaga ay tumunog ang alarm sa main building ng PAGASA sa Science Garden sa Quezon City bilang hudyat sa earthquake drill. Ang earthquake drill ay ginawa magkakasabay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaninang umaga. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.
Samantala, nakiisa rin sa earthquake drill ngayong araw ang ilang empleyado ng pampubliko at pribadong sektor sa ilang probinsya. Ito ang balita ni Dante Amento. Itinuring ng Office of the Civil Defense at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na tagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Zamboanga City. Ayon sa OCD, maganda ang resulta ng drill dahil marami ang nakiisang ahensya mula sa pampubliko at pribadong sektor. Nakita rin sa nasabing aktibidad ang ilang pagkukulang sa disaster preparedness plan gaya ng kawalan ng evacuation area, organized disaster teams, gayon din ng early warning devices tulad ng sirena. No pwede tayong kita man-level up kung yaton scenario to a certain responders than necessita because some of the government offices may pa sila disaster plan. At the same time, may sila disaster plan or evacuation plan. Ayon sa PHIVOLCS, dapat magkaroon ng sariling warning devices ang bawat establishmento at hindi nakadepende lamang sa sirena ng City Hall dahil may mga kalamidad na hindi agad napapansin gaya ng tsunami o storm surge. So we also urge other companies, lalong-lalo na po yung mga high density during daytime, that they should also conduct earthquake drills. They should also inform PHIVOLCS or the Office of Civil Defense if they wanted to have such drills. Samantala, sa bahagi naman ng La Union ay nagpamalas ng first aid skills ang rescue teams at mga pulis na rumisponde sa mga isinagawang senaryo sa earthquake drill. Ayon kay OCD Regional Director Melchito Castro, mahalaga ang drill upang masukat ang kakayahan ng rescue teams, pati na ang kahandaan ng ating mga kababayan. Ang Region 1 ay magiging primary responders dito sa North Quadrant pag gumalaw itong West Valley Fault Line natin. So tayong unang magre-responde at para tulungan ang North Quadrant. Sa isinagawa namang earthquake drill sa Mandawi City, Cebu, ay nahayag ang kakulangan sa kagamitan at kahandaan ng lokal na pamahalaan. With regards sa itong mga department heads and employees, wala pa gid sila ma-enhance kung saan pag-perform yung ani unsay mahitabo. Ang naturang earthquake drill ay kauna-unahang isinagawa sa mismong City Hall kaya nakitang kulang sila sa mga equipment para tumugon sa collapse structures. Muli ring binigyang diin ng BFP ang kahalagahan ng paghahanda laban sa kalamidad. Unya, pinaka-worst pagkita na senaryo, atong i-activate ang search and rescue operations without knowing na tanang na nakagawas na. So nag-anon na po tao, mahimo na sa nga biktima. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, nagpatupad ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga lugar sa bansa na isinailalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang balita ni Monokson. Nag-issue ng price freeze order ang Department of Trade and Industry sa mga lugar na nasa state of calamity dulot ng El Nino. Kaya hindi maaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at dapat ay naaayon sa suggested retail price ng DTI ang halaga ng mga ito. Yaan din ay binabase kung ano man ang prevailing price at the time na na-declare yung state of calamity, yun ang magiging basis ng price freeze. Epektibo sa loob ng 60 araw ang price freeze. Kabilang sa mga hindi maaring itaas ang presyo ay ang sardinas, gatas, kape, sabong panlaba, kandila, tinapay, asin, instant noodles at bottled water. Layo ng price freeze na matulungan ng ating mga kababayan na nasa lanta ng El Nino, lalo na at bilyong piso na ang halaga ng pinsala nito sa buong bansa. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Apektado rin ng El Nino ang mahigit 50,000 magsasaka sa buong bansa. Pinaka-naapektuhan ay ang Northern Mindanao na umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala, na sinusundan ng Western Visayas na nasa mahigit 300 milyong piso rin ang pinsala. Ayon sa DTI, kailangang maging mapagbantay ang mga consumer lalo na't marami ang sinasamantala ang mga ganitong sitwasyon.
Maging vigilant sila at lagi importante na magbantay sila sa mga pagtaas ng presyo at i-report kaagad to sa kaukulang ahensya, lalo na sa TTI. Bawat probinsya may opisina kami. Lahat ng mapapatunayang lumabag sa price freeze ay pagmumultahin ng 1 milyong piso at maaring makulong na hanggang 10 taon. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nagsagawa ng isang rally ang grupo ng mga magsasaka upang hilingin ang paglalabas ng Calamity Fund para sa mga naapektuhan ng tagtuyot at pagbawi sa kaso laban sa mga magsasakang nagrally sa Kidapawan. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nagsagawa ng isang rally ang iba't ibang samahan ng mga magsasaka mula sa mga lugar kung saan pinakaramdam ang epekto ng El Nino. Hinihingi ng grupo ang release ng Calamity Fund ng gobyerno upang makatulong sa kanila at ang hustisya para sa kanilang mga kasamahan sa nangyaring dispersal sa Kidapawan City. Nunot po namo, gi-coincide po namo sa Senate hearing kagahapon ng among pag-ari para matagag hustisya. Nananawagan rin ang mga magsasaka sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Cotabato na huwag nang ituloy ang kaso laban sa kanilang mga kasamahan. Kinukondena ng mga magsasaka ang pagpunta sa kanila ng mga armadong SWAT team kagabi upang pagbawalan mag-set up sa harapan ng tanggapan ng Department of Agriculture dito sa Davao City. Pinabulaanan naman ito ng Regional Director ng PNP Region 11 na si Police Superintendent Manuel Garlan. As long as they do not step on the rights of the people ng majority, tsaka they do not cause inconvenience to the general public. But we call on the organizers, their leaders, to police their own ranks. In fact, I've given also instructions to my city director to set up a medical team that will cater to all kasama yung rallies. Ayon sa PNP, bagamat walang permit ang rally, ini-exercise nila ngayon ang maximum tolerance. Pinabulaanan naman ng Department of Agriculture na wala silang ginagawa upang bigyan ng solusyon ang suliranin ng mga magsasaka sa El Nino. Ayon kay Assistant Regional Director Dr. Rafael Mercado, hindi rin nakadepende sa kanila ang pag-release ng Calamity Fund. We were able to send off yung ating cloud seeding operation last April 4. Yung mga katanungan na kung calamity funds, hindi po namin alam ito kasi bukod tanging ang DBN po ang makakapagsabi na meron kaming calamity funds. Inaasahang may darating pang mga magsasaka mula sa Davao Oriental at sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao na tinatayang aabot sa 300 hanggang 400 para sa pagpapatuloy ng kanilang rally bukas. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Inirekomenda ng ilang senador sa Malacanang na maglagay ng Presidential Action Center sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA upang mahingan ng tulong ng mga nabibiktima ng tanimbala. Ito ang balita ni Brian De Paz. Iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang paglalagay ng Presidential Action Center o PACE sa NAIA. Bunsod dito ng muling pagsulpot ng kaso ng tanimbala sa paliparan. Ayon kay Recto, sa pamamagitan ng Action Center, may malalapitan kaagad ang mga biktima ng tanimbala. Sinabi pa ni Recto na may mandato ang PACE na maglagay ng opisina o detachment sa NAIA at iba pang international airports. Nobyembre ng nakaraang taon nang imbestigahan ng Senado ang laglagbala na ang karamihang nabibiktima ay ang mga OFW. Sinabi naman ni Senador Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang resolbahin ng airport authorities ang isyong ito at kung hindi nila ito malutas ay kailangang magbigay daan sila para sa mga tao na kayang marisolba ang problema. Nagtataka naman si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit sa kabila nito ay hindi pa rin matanggal sa pwesto si DOTC Secretary June Abaya. Sinabi ni Cayetano na ito ay dahilang manhid ang gobyerno sa mga karaingan ng mga mamamayan. Umaasa naman si Senador Cynthia Villar na ang susunod na administrasyon ay kayang masolusyonan ang laglagbala modus operandi. We had Senate hearing about this, but unfortunately, it's always coming back. I guess we will have a new administration, so we'll have a new administration of the NAIA. So hopefully, it will be better.
Tiniyak naman ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na ginagawa ang mga nararapat na hakbang ng gobyerno upang protektahan ang mga pasahero mula sa mga masasamang loob at nagsasamantala. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Samantala, sinampahan ng reklamong tax evasion sa Department of Justice ng Bureau of Internal Revenue ang mga may-ari ng PhilRem Service Corporation. Kinalala ang mga may-ari na sina Salud at Michael Bautista. Nabigo umanong magbayad ang kumpanya ng buwis na nagkakahalaga ng 26 million pesos mula taong 2005 hanggang 2015. Hindi rin umano nag-update ng kanilang registration status sa BIR ang PhilRem kaya hindi ito nakolektahan ng tamang buwis. Susunod sa Ito ang Balita. Huling debate ng mga presidentiable sa April 24 mas makapagbibigay ng malaking impluensya sa mga botante ayon sa KBP. Embahada ng Pilipinas sa Japan nagpaliwanag tungkol sa mga reklamong kumakalat sa social media kaugnay ng overseas voting. Registered overseas voters maaaring makaboto kahit lumipat ng bansang pinagtatrabahuan. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Naniniwala ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP na malaki ang magiging impluwensya sa mga botante ng huling debate ng mga presidentiable sa April 24. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagpulong kanina sa Commission on Elections Main Office ang iba't ibang media organizations bilang paghahanda sa nalalapit na huling debate sa April 24 na gaganapin sa Dagupan, Pangasinan. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, malaki ang naitulong ng mga nasa pribadong sektor dahilan upang maging matagumpay ang mga nakaraang debate. So sa aking palagay, ito ay isang magandang halimbawa ng public-private partnership. At so far, so good. Ang mga debate na nakita natin, sa aking palagay, world class. At talagang nakakatulong parang ma-educate at ma-inform ang ating botante. No, ito ay isang magagandang pagkakataon para makilala, makilatis, basuri ng ating mga botante ang mga kandidato. 7 mga mahalagang issue ang tatalakayin sa darating na debate tulad ng foreign policy, usaping kalusugan, trabaho, overseas Filipino workers, usapang pangkapayapaan sa Mindanao, paglutas sa problemang trapiko at edukasyon. Naniniwala ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, President Herman Basbanyo, na malaki ang may tutulong ng huling debate na ito upang makilatis na mabuti ng mga botante ang mga kandidato. The Dagupan debate actually is the most proximate to election day, and I am sure whatever will transpire
will have more influence in the minds of the voters, no? Nagbigay na rin ng kumpirmasyon ng 5 presidential candidate na dadalo sa huling debate sa darating na linggo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang partisipasyon ng naarestong COMELEC website hacker sa pagsabotahe sa iba pang government website sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naaresto kagabi ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga umano'y ng hack sa website ng Commission on Elections o COMELEC noong Marso. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang hacker na kagagraduate lamang sa kursong Information Technology na nahuli sa Sampaloc, Manila. Inamin umano nito na may 2 pa siyang kasama na nakakausap lamang niya sa social media. Sa ngayon patuloy pang tinutugis ng NBI ang iba pang hacker. Gusto niya daw siguraduhin na lahat ng security features ng ating DCM ay ipapatupad ng COMELEC. At sabi ko naman sa kanya, ayun, we assured him na lahat ng security features na nakasaad sa ating automated election law ay ipapatupad. Nagsasagawa na ng investigasyon ng NBI kung saang grupo kasapi ang mga hacker na nauna nang nagsabi na miyembro sila ng Anonymous Philippines at kung may partisipasyon din ang mga ito sa pag-hack ng iba pang government website. Kasama yan din sa investigasyon na ginagawa natin kung anong extent at kung gaano kadami na ang kanyang sinalihan na defacement. Bahagi rin ng investigasyon ng sinasabi ng mga hacker na may inilik silang impormasyon ng mga botante at kung paano ito mababawi. Nasa kustudiyan na ng NBI ang computer na gamit umano ng naturang hacker habang isa sa ilalim naman ng suspect sa inquest proceedings bago kasuhan ng paglabag sa anti-cybercrime law sa mga susunod na araw. It's not really connected to the election but onto the identity theft. Kaya we pursue this case and we want to get to the bottom of things. We want to get kung talagang may leak, nasaan yung ngayon para makita natin yung accountability na yun. Siniguro naman ng COMELEC na walang epekto sa May 9 elections ang nangyaring pananabotahe dahil tanging ang public information website lamang ang kanilang napasok. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Department of Science and Technology at private sector companies tulad ng Microsoft upang masigurong protektado ang kanilang website. Meron nga kaming binuo na technical working group na pinamumunuan nga ni Director James Jimenez para pag-aralan kung ano nga ang pwedeng gawin unang-una in terms of trying to recover any data that has been compromised. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Sa kaugnay na balita, nanawagan naman ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko na huwag bubuksan o i-access ang napaulat na website kung saan ipinaskill ng mga hacker ang nakuhang impormasyon mula sa nahack na website ng COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, posible na isa itong phishing site kung saan maaaring manakaw ang mga impormasyon at identity ng internet user. Tiniyak naman ng COMELEC na iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasabing website. Nagpahayag ng pagnanais si COMELEC Commissioner Sheriff Abbas na muling pag-aralan ng ahensya ang Resolution number 10088 o ang Amended General Instructions sa mga Board of Election Inspectors o BEI. Ayon kay Abbas, kabilang dito ang pagbibigay ng replacement ballot sa mga botante dahil baka kulangin ang balota at magresulta sa disenfranchisement ng mga botante. Ipinagtanggol naman ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang kanyang panukala para sa pagbibigay ng replacement ballot. Ang prinsipyo, I think you were there in Cafe Adriatico, di ba? Ang prinsipyo lang naman simple, di ba? Pag ikaw isang botante at hindi ka makakaboto dahil hindi mo kasalanan, hindi ba mali yun? Okay? Pagkakasalanan ng makina or kaya merong problema dun sa balota, hindi ba dapat hayaan ka pa rin bumoto? Kinwestiyon din ni Abbas ang isa pang probisyon sa Resolution 10088 na ituring na election offense ang paghahain ng frivolous complaints dahil kulang ang basehan sa batas. Magbabalik ang Ito ang Balita.
May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay. At dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. One hand is all you need to throw trash properly. Switch off lights and unplug appliances. One hand to care for the earth. This is UNTV, your public service channel, reminding you to care for our one and only planet. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to a Song of Praise Music Festival. Yes, mainit na gabi sa inyong lahat. Pati ang premyong pinaglalabanan nila, napakainit din. Umaati ka pong 50,000 pesos po. Yun! Ang iyong Who will be our entry for this month's finals? Find out this Sunday at 7 p.m. only on UNTV. Mga kasangbahay, narinig niyo na ba? Kung hindi pa, naku, every Saturday na po ang ASOC by Request, 8 to 9 p.m. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng inyong mga request from A Song of Praise Music Festival. Kita-kita tayo tuwing Sabado, mga kasangbahay! Your musical career starts here at the BMPI Recording Studio, a 3-in-1 hybrid recording studio designed to create the perfect sound for your music. BMPI has a digital multi-track recording facility equipped with state-of-the-art control room for high-fidelity audio recording. Jam with your band at the live room. Polish off your music videos through BMPI's audio-video post-production services. Visit BMPI Recording Studio. Hi, this is Alem Dizon. Catch my story on Sunday here on Spotlight. So mas masaya kayo kay Secretary Pangilinan kaysa kay Secretary Alcala? Parehas naman, siyempre. Hindi kayo politiko, ha? Hindi naman. Hindi naman. Are you looking for delicious and appetizing breakfast? Ask the chef in What's for Breakfast here on Good Morning Kuya, UNTV Live, kasambahay, kasama mo sa buhay. Disabling itchiness that results to red and bumpy patches. It can be a serious skin disorder called psoriasis. Find out the latest procedures in the itchiness management and flare-up control of psoriasis with the help of doctors on TV. This Tuesday, 7 p.m.
Ang mga dapat abangan sa Lunes sa 911 UNTV. Maaksyong pagsaklolo sa iba't ibang aksidenteng direspondihan ng UNTV News and Rescue Team nationwide. Napapanahong mga kaalaman na pangkaligtasan, tunghayan, at tutukan ang isa sa mga Pioneer Disaster Risk Reduction and Management Office sa National Capital Region. 911 UNTV, Lunes, alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime ng UNTV Live. Salamat. Sir, alis! Kita ka po ni... Sir! Sir! Alis! Nabi alis! Mabuting paggawa, ipadaig sa masama. Kain na kayo. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Samantalahin natin ang bawat mabuting pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa lahat. At maaari natin itong pasimulan kahit isang araw lang. Sa isang araw lang. Alam niyo ba na ang pinaka-aktibong muscle sa ating katawan ay nakikita sa ating mga mata? Kaya dapat lang na ito ay ating pangalagaan. Una, gumamit ng ultraviolet protected sunglasses para maiwasan magkaroon ng pterygium or cataract. Pangalawa, huwag kusutin ng mata kung ito ay natutuyo o kumakati. Ito lamang ay makakadulot ng infection o di kaya corneal abrasion. Pangatlo, kumonsulta ng regular at least once a year sa inyong ophthalmologist para maaga matuklasan at mabigyang lunas anumang kondisyon meron ng iyong mga mata. Ako po si Dr. Vic Santos, ophthalmologist ng Fatima University Medical Center. Para sa UNTV Live, kasangbahay, kasama sa buhay. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi maapektuhan ang preparasyon ng militar para sa May 9 elections ng retirement ni AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 17 araw bago ang pambansang halalan sa May 9, bababa na sa pwesto bilang pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas si General Hernando Eriberi dahil sa pagsapit ng kanyang mandatory age of retirement na 56 years old bukas. Tiniyak ng tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Restituto Padilla na matutuloy bukas ang change of command ceremony na pangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino III. At kahit magretiro na ang general, mananatili ang guidance nito sa mga unit of command ng AFP hinggil sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan ngayong panahon ng halalan. Sa amin sa Armed Forces, ang nagiging guidance ng isang Chief of Staff ay hindi basta-basta pinapalitan, lalo na ito ay relevant sa kasalukuyang ginagawang mga aktibidades. So nagkaroon tayo ng mga instruction na nagmula mismo kay General Eriberi at kung ito ay relevant na panatiliing pareho pa rin, maski na siya ipalitan, ito ay nananatili. Dagdag pa ng opisyal, noong mga nakalipas na linggo, abala si General Eriberi sa pag-iikot sa mga tropa ng militar upang mahigpit na pagbilinan ng mga ito. Wala pang pinalalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Aquino kung sino ang susunod na mamumuno sa 125,000 sundalong bumubuo sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. At aprobeba po ng Commander-in-Chief kung sino pipiliin niya bilang kapalit ng ating Chief of Staff. At wala po kaming nakukuha pa impormasyon tungkol dito. Maaaring piliin ng Pangulo ang mga opisyal ng AFP na may ranggong Senior Colonel at 1-star hanggang 3-star generals upang humaliling Chief of Staff.
Nasa 800 tauhan naman ng AFP ang nagsanay sa isasagawang testimonial parade para kay General Iriberry bukas. Palilipa rin din ang mga eroplano at helicopter ng Philippine Air Force samantalang ipaparada ang iba't ibang kapasidad ng Army at Navy bilang pagpupugay sa magreretirong general. Si Pangulong Aquino III ang mangunguna sa nakatakdang retirement at change of command ceremony bukas sa AFP headquarters. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Sasailalim sa pagsasanay ukol sa paggamit ng vote counting machines o VCM at iba pang electoral process ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors sa Iloilo. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Inilatag na ng Commission on Election sa probinsya ng Iloilo ang gagawing training para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors sa halalan sa Mayo 9. Ayon kay Iloilo Provincial Election Supervisor Attorney Will Arsenio, sasanayin ng mga guro sa paggamit ng vote counting machines, wastong paraan ang pagpapasok ng mga balota sa makina at pag-i-issue ng voter's receipt. Gagawin ang training ngayong 26 hanggang 28 ng Abril. Una nang sumailalim sa training ang mga BEI noong Pebrero, ngunit kailangan pa rin nilang dumalo sa final training ngayong buwan upang masigurong walang magiging problema sa araw ng butuhan. Medyo nabundayan sila gawa kahit hindi sila sanay sa technology. No? And another reason is that they're not following instructions. If you're not following instructions, in short, lain-lain yung ginaobra mo. Batid ng COMELEC na hindi lahat ng guro ay marunong gumamit ng mga computer at makabagong teknolohiya. Kaya uobligahin nila ang lahat ng BEI na dumalo sa training. They're not serious in training. So that's when pag-abot sa election, medyo hindi ginmaayos sa procedure. Sa subong election siya, strict kami as far as training. Kung di kaya kapasar, wala may exam na after the training. Practical and written. Kung di kaya kapasar, hindi ka naman pag-ipaw. No? 3 ang itatalagang BEI sa bawat presinto at dapat isa sa mga ito ay pasado sa isinagawang exam ng Department of Science and Technology. Mahigit 5,000 ang BEI sa Iloilo na magbabantay sa 1,400 voting centers at 2,748 polling precincts. Samantala, binilinan rin ng COMELEC ang mga BEI na paalalahanan ng mga botante na huwag dalhin sa labas ng presinto ang inimprentang resibo ng makina dahil maaari silang makulong alinsunod sa Omnibus Election Code. Maaari lamang itong tingnan at pagkatapos ay ihulog sa separate box bago lumabas. Bawal din itong kunan ng litrato at i-post sa social media. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Nakiusap ang Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, Japan sa ating mga kababayang botante na huwag nang idaan sa social media ang kanilang reklamo dahil bukas naman ang embahada upang tulungan sila sa anumang problema sa isinasagawang overseas voting. Ito ang balita ni Danny Tixon. Pinabulaanan ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ang kumakalat na balita na may mga botanteng nakatatanggap ng balota na shaded na bago pa man sila bumoto. Gayon din ay tinugunan ito ang mga wala sa listahan, ngunit sinasabing sila ay nagparehistro. Nais po naming idiin na sabihin ngayon wala po kaming nakikitang ganyang kaso so far. Maaari pong ito ay mga bagay na umiikot-ikot sa internet, subalit sa aktual po wala po kaming naengkwentrong ganyan. Lahat po ay bumoboto ng maayos. Ikinabahala naman ng embahada ang kumakalat na reklamo sa social media ng ating mga kababayan na dapat sana ay pinaalam sa embahada. Sa katunayan, nabagabag kami nung nakita namin yun at gusto naman namin i-address. Inaanyayahan po namin yung nagsalita po nating botante na nakuha po sa social media na bumalik po siya sa embahada. Ibigay po ang kanyang buong pangalan, ang kanyang date of birth po at kung pwede dala-dala po niya yung registration stub niya upang pwede po naming idulog po sa COMELEC ang kanyang registration at ang hope po namin is magkaroon po siya ng pagkakataon na bumoto po. Sa ngayon, problema rin ng embahada ang mahigit 1,000 balota na bumalik sa kanila mula sa mailing post. Dahil dito, nanawagan ang embahada sa ating mga kababayan na bisitahin ang kanilang website at agad makipag-ugnayan sa embahada upang matiyak na matatanggap ang kanilang balota. Ang panawagan po namin sa ating mga kababayan, sa ating mga botante dito sa Japan ay kung maaari po sanang tingnan po nila
araw-araw yung listahan na yun ng mga return to sender na ballots upang makita po nila kung nandoon po ang kanilang pangalan. Pakiusap ng embahada sa ating mga kababayan na bumoto na dahil ilang araw na lamang, eleksyon na at magsasara na ang overseas voting. Mula rito sa Tokyo, Japan, kasama ng buong news team, Danny Tixon, UNTV News, Worldwide. Bibigyan naman ng pagkakataon ng Commission on Elections o COMELEC na makaboto pa rin ng isang registered overseas voter kahit nakalipat na ito ng bansang pinagtatrabahuhan. Ito ang balita ni Victor Cosare. Upang mabigyan ng pagkakataon na makaboto ang mas maraming Pilipino sa ibang bansa, nagdesisyon ang Commission on Elections na payagang makaboto ang isang overseas voter kahit na nalipat ito sa ibang bansa. Halimbawa, kung ang isang botante ay rehistrado sa Singapore, subalit nalipat ng trabaho sa Hong Kong, ay maaari pa rin makaboto sa lugar kung saan siya kasalukuyang naroroon. Aalamin lamang ng election officer kung ang botante ay nasa voters list sa bansang kanyang pinanggalingan. Para hindi siya ma-disenfranchise. Pero imi-minutes. At may manifestation siya na doon siya boboto sa Hong Kong. Samantala sa lugar kung saan siya nakarehistro, mamarkahan ang kanyang pangalan sa voters list na nakaboto na siya sa ibang bansa. Paglilinaw ng COMELEC, sakaling ang isang overseas voter ay umuwi ng Pilipinas, hindi siya makakaboto dahil hindi overseas post ang Pilipinas. Gayun din, hindi makakaboto ang isang botante sa mga voting centers sa ibang bansa kung hindi ito nakapag-apply para sa overseas voting at siya ay rehistrado pa rin sa polling precinct sa Pilipinas. Samantala, makakatuwang din ng COMELEC at DFA ang mga reputable Filipino community organization sa ibang bansa sa pagdidistribute ng mga balota upang agad itong makarating sa mga botante. Pwede sila tumulong sa pag-disseminate ng mga balot. Dahil kung aantayin natin yung mail, tulad ang ibang lugar tulad din sa Pilipinas, o kaya mas may problema pa kaysa atin, baka mga 2 buwan bago darating yung balot sa mail. Sa 1.3 million registered overseas voters, target ng COMELEC at DFA na umabot sa 80% ang voters turnout ngayong 2016 elections. Umapila naman ang COMELEC sa Diplomatic Corps na iwasan na ang pagbibigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong pampolitikal sa Pilipinas. Our friends in the Diplomatic Corps to exercise caution in reacting to matters involving Philippine politics. While the Commission respects and encourages free and open discussion of issues, it is felt that it would be best for all concerned that no misimpression is created of any foreign intervention in Philippine elections. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. isang araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, saang lugar ba ngayong araw ang may pinakamataas na temperatura? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Mas mataas ngayon ang temperatura sa may area ng Tuigaraw, 38 degrees Celsius. At ito ay sinasabi ng Pag-asa dahil dun sa pagbabalik ng pag-iral nitong ridge ng high pressure area. Pero sa Science Garden sa Quezon City, umabot naman ng 36.7 degrees Celsius ang maximum heat index natin o maximum temperature natin ngayong araw dito sa Science Garden na Tony Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag.
Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung easterlies po nakaka-apekto sa may area po ng Visayas and Mindanao. Samantalang yung ridge po ng high pressure area ay dyan po sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon po ng tinatawag natin na isolated thunderstorm dito sa may eastern section. Ang heat index forecast po ng Pag-asa bukas, sa Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin pong umabot ng 39.4 degrees Celsius. Sa Tuigaraw, 38.3. Sa may area po ng Baguio, 30.8. At sa Puerto Princesa sa Palawan, 37.6 degrees Celsius. Ang Visayas po ay magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng magandang lagay ng panahon. Ang heat index forecast sa Iloilo City bukas, maaari pong pumalo ng 37.6 degrees Celsius, 37.1 sa Metro Cebu at 36 degrees Celsius dito po sa may area ng Tacloban City. Mindanao, maaliwalas pa rin po ang lagay ng panahon. May mga tsansa po na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog dito po sa may area ng Caraga Region. Ang heat index forecast sa Cagayan de Oro City, bukas po maaaring umabot ng 35 degrees Celsius. Metro Davao, 37.5 at Zamboanga City hanggang 37.6 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:39 a.m. at naman pong sunset, 6:11 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Muling niyanig ng malakas na aftershock ang Ecuador at 4 na araw makalipas ang mapinsalang lindol na kumitil na sa mahigit 500 tao. Samantala na diskubre sa border ng Mexico at California ang isang underground tunnel na ginagamit sa pagpupuslit ng droga. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Amerika, nadiskubre ng United States Federal Agents ang isang underground tunnel na ginagamit sa pagpupuslit ng iligal na droga malapit sa border ng Mexico at California. May haba itong 2,600 feet o katumbas ng 8 football fields. Natatakpan ng isang malaking steel garbage container ang butas patungo sa tunnel na may lalim na halos kalahating milya. Nakuha sa tunnel ang 6 na toneladang marijuana at halos 1 toneladang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng $4.2 million. Ito na ang ikasampung large-scale tunnel na ginagamit sa drug smuggling na nadiskubre ng San Diego, California simula pa noong 2006. Sa Ecuador, niyanig ng malakas na aftershock ang Ecuador 4 na araw matapos ang isa pang malakas na pagyanig na naranasan sa bansa sa nakalipas na 10 taon. Magnitude 6.2 ang lakas ng aftershock, 3:30 ng madaling araw sa bayan ng Misne. Sinasabing ito na ang pinakamalakas na aftershock na naranasan sa bansa matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Sabado. Dahil dito maraming mga residente ang lumikas at nagpalipas ng magdamag sa mga open area. Sa ngayon umaabot na sa mahigit 500 ang bilang ng mga namatay habang 1,000 naman ang nasaktan sa lindol noong Sabado. Sa Japan, libo-libong rescue workers ang patuloy sa paghuhukay sa putik at tipak ng mga semento na naghahanap pa sa mga nawawalang residente. Nagkaroon ng landslide bunsod ng magnitude 7.3 na lindol na yumanig sa Japan noong Biyernes. 3 pa ang iniulat na nawawala sa Kumamoto Prefecture at pinaghahanap ng mga otoridad. Pansamantala na ring binuksan ang Kumamoto Airport upang magamit ng mga eroplano na may dalang supply ng pagkain at gamot para sa mga residenteng apektado ng lindol. At sa Singapore, isang oil tank ang nasunog sa Jurong Island, Singapore kahapon. Dahil sa laki ng apoy mula sa nasusunog na tangke, kitang-kita ito sa mga kalapit na isla. Mahigit 100 Singapore Civil Defense Force ang kaagad idineploy upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Ayon sa mga otoridad, may lula na light crude oil ang nasunog na tangke na may 40 metro ang diametro. Hindi naman umano nakalalason ang usok na nanggagaling rito. Idineklarang fire out ang sunog ngunit magpapatuloy pa rin umano ang operasyon ng mga otoridad upang matiyak na hindi naapektuhan ang mga kalapit nitong oil tanks. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Hinimok ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar ang mga kabataan na subukan ng larangan ng agribusiness dahil sa mga alok nitong potensyal at oportunidad upang umasenso.
Ito ang balita ni Monokson. Hindi na lamang tungkol sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ang sektor ng agrikultura ngayon. Sa commencement exercises ng mga nagtapos sa Bulacan State University, sinabi ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar na maraming oportunidad at potensyal sa larangan ng agrikultura. Dapat magbago na ang pananaw ng marami tungkol sa agrikultura. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagbubungkal ng lupa, but this is about operating your farms as a small, profitable business. Mayroon na ring makabagong teknolohiya ngayon upang mapalago ang mga pananim at kita ng mga magsasaka. Kailangan lamang itong gamitin kasabay ng sipag at tiyaga upang umasenso ang kabuhayan. Muli ring hinimok ni Senator Villar ang mga kabataang nagtapos sa kolehiyo na subukang pasukin ang larangan ng pagninegosyo, partikular na sa agrikultura, sa halip na mamasukan sa mga kumpanya. Isinulong rin niya ang pagkakaroon ng programang hihikayat sa mga mag-aaral na kumuha ng agricultural courses upang maipagpatuloy ang henerasyon ng pagsasaka. Taon-taon po nagbibigay ang Department of Agriculture ng tinatawag na Gawad Saka Award. The award for outstanding farmers. Ini-interview ko po sila, magkano ba kita nyo sa inyong mga farm? Ang sabi po nila, 50,000 per month per hectare. An ordinary farmer will earn only 4,500 a month per hectare. The only difference, I think, is education. The outstanding farmer learned the proper way of doing agriculture. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, Atty. Reg. Umusad na si Rafael Nadal ng Spain sa third round ng Barcelona Open. Ito ay matapos na talunin niya si 50th ranked Marcel Granollers 6-3, 6-2. Hangad ni Nadal na masungkit ang ikasyam niyang titulo sa Barcelona Open. Susunod na makakasagupa ni Nadal ang wildcard entry na si Albert Montanes. Tinalo ng 104th ranked na si Montanes ng Spain si 14th seeded Joao Sosa ng Portugal 6-1, 6-3. Sa tatlong beses na pagsasagupa ay namayani ang 5th ranked na si Nadal kay Montanes. Lumundag na rin sa third round si two-time Barcelona Open champion Kei Nishikori matapos na tiklupin ang Dutch na si Timo de Backer 6-4, 6-2. Hangad ni Nishikori na tanghaling pangatlong player na nagwagi ng tatlong sunod-sunod na taon sa Barcelona Open. Ang una ay si Mats Wilander at pangalawa naman si Nadal. Isang portrait series ni Queen Elizabeth ng Britanya ang inilabas kasabay ng kanyang ika-70 karawan ngayong araw. Makikita sa unang larawan ang reyna habang naglalakad kasama ang kanyang mga alagang aso sa paligid ng Windsor Castle. Ang ikalawang larawan ay kuha naman sa green drawing room ng semi-state apartments ng palasyo, kasama naman dito ni Queen Elizabeth ang kanyang mga apo. Samantala, sa ikatlong portrait ay kasama naman ng reyna ang kanyang anak na si Princess Anne sa white drawing room ng Windsor Castle. Ang 3-portrait series ay kuha ng renowned photographer na si Annie Leibovitz. Si Queen Elizabeth ang longest-serving monarch ng Great Britain. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.